Ayon kay Randy, hapon noong ika-24 ng Enero ng taong kasalukuyan, nagpaalam sa kanya ang asawa at anak nilang lalaki na aalis ng bahay. Oh, Gpil, huwag kang cellphone ng cellphone. Wala tayong gagamitin mamaya sa emergency kapag naubusan niya ng battery. E di mag-charge ulit. Kung tatakbo ka pa sa bayan, magagabi na. Hoy, Randy, bantayan mo tong anak mo at cellphone ng cellphone, oh. Saan ba punta nyo? Dito lang kami kay Aling Ising, uwi rin kami kaagad. Ingat Oh, kayo ha. John Rex, tara na. Hoy, ah. Tara na, tara. Mag-aalas 6 ng gabi, dumating at niyaya si Randy na makipag-inuman ng kaibigang si Francisco. Madaan po kayo. Yayayain sana kita uminom pagpaantok lang. Oh. Mucho kayo ngayon ah. Siyempre bagong sweldo eh. Sandali lang ho. Kukuha akong baso at saka maghanap ng pulutan. Sige, sige. Salamat. No, nakita ko si Franklin. Sinabihan ako ni Franklin eh. Randy, mag-inuman tayo kay may sahod ako bago akong sweldo. Okay, ikaw. Mag-istorya itag parte sa itong kay ako man ibabaligya ang akong hayop. Dagdag pa ni Randy, hindi pa man nagtatagal ang inuman nila ni Francisco. Nakatalikod ako. Usapan kami ni Franklin, nandito na malapit sa sakit dahil sinasapak niya ako. Alas 6:45 ng gabi, isang lalaki ang umatake mula sa kanilang likuran. At inundayan sila ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinaga ako sa ulo pagkatapos sinunda niya dito sa kamay ko, yung dalawang kamay ko. Pagkatapos yung tuhod ko. Ayon kay Francisco, nakita niyang may mga taga na si Randy. Pagtanaw na ko siya nga muna naigo na Randy. Andin niya nga. Kan. Nya astang motong himbarog ko. Sinubukan pa raw niyang tulungan si Randy. Naigo ko na siya sa bunal bang sundang dai. Kaya lang gawas bitaw na bata sunod siya ni Barba. Noong mga oras na yon, nasaksihan din pala ni Emily ang makilang ulit na pagtaga sa kanyang ama. Nadungan ako na hindi ibas papa. Ayon kay Emily, nang sinubukan niyang sakluluhan ng ama, siya naman daw ang makilang ulit na inundayan ng taga ng lalaki. Dagan ko. Hindi akong gibagat. Hindi akong gihapak dire. Sino ang lalaking umatake sa mga biktima at ano ang nagpudyok sa kanya para gawin ang isang karumal-dumal na krimen?